Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening! We're back again. This is RJYC Vlog. So I'm gonna drive again, guys. I'm here at the underground parking. That's why I'm dark. Anyways, kamusta naman tayo mga friendship at mga kapatid natin dyan? I hope everyone is doing great. So, ang topic natin for today, but first I wanted to say thank you to our new subscribers and followers to our Facebook page, RJYC Vlog, and sa ating new subscribers sa ating RJYC Vlog sa YouTube. Ayan, thank you so much guys. So, I met up with my sister. We ate out for breakfast. And now, it's my turn to go home. So, uwian na. Uuwi na ako para sa buhay. Anyways, kamusta naman kayo? I hope everyone is doing great. Nagawa nyo na ba yung mga tasks nyo in life? At mga kagustuhan nyo sa buhay? So anyways, pag-usapan uli natin yung nangyari sa rally ng Iglesia ni Cristo. And pag-usapan natin kung gaano kadisiplina ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. So they arrived in all the locations clean and they left the area clean as well. Ganyan sila ka disiplina. Well, hindi naman na natin kailangan pang itanong yan because they've been doing that ever since the world began. Mga disiplinado naman talaga ang mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. Nakakatuwa lang na talagang nagtiis at nagpagal sila na nakisama at tumalima sa tawag ng pamamahala dyan sa peaceful rally na yan. And nakaka-proud naman din talaga ang ating mga kapatiran sa INC. Actually, I had a car accident the other day, which is Saturday. What is today? It's Monday, yeah. Couple days ago. So it's Saturday. No, it's not Saturday. Thursday night. Yeah. Thursday night, we had an accident. And it's really bad. So, car accident. So, mayroong dumali sa amin. May konting trauma pa lang na idudulot kapag ka na-aksidente ka. And magkakaroon ka ng realisasyon sa buhay na kahit na gaano ka pa kahusay mag-drive, kahit gaano ka pa kaingat sa road, meron talagang mga tungakers na bibigyan ka ng problema sa daan. At yan ay isang halimbawa rin ng ating buhay. Minsan, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka pa mapagbigay, kapag yung mga makakasalamuha mo sa buhay ay walang mga puso at walang mga konsiderasyon at pansarili lang ang iisipin nila, bibigay din yung kabaitan mo. Right? So, na-segue ko talaga yung car accident ko doon para makapagpayo sa inyo about life. Parang yung nangyayari sa atin sa ngayon sa Pilipinas. Napakabait at napakamahinahon ni Vice President Duterte, Sara Duterte. Pero kahit nagaano siya kabait, kapag napupush na into limit yung kanyang kabaitan, at talaga namang mga balahura at balasubas yung mga nakakasalamuhan niyang tao, is bibigay din talaga yung kabaitan mo, no?
minsan lalabang ka na rin talaga. Kahit minsan iniiwasan mo ng gulo, hinahayaan mo na lang yung mga nambubuli sa'yo para wala nang maraming hindi ka na mag-aaksaya ng emosyon, panahon, like you don't waste your time to those kind of people, but sometimes you gotta have to fight. Otherwise, they will keep doing what they're doing if you don't fight back, right? Parang yung sinasabi ko last time na what you allow will continue. So, if we don't put an stop to something, to a situation, to sa mga bagay-bagay, kapag hindi natin siya tinapos o hininto, magko-continue lang yun. So, yung nangyaring rally, peaceful rally ng ating kapatiran, ay they put an stop and they put an end to the situation of pagkakabaha-bahagi at pag-aawayan ng mga namumuno sa bansang Pilipinas. Kasi 'di ba, sabi nga ni Marcoleta dun sa kanyang sinabi na ang kasamaan o ang mali ay nagtatagumpay lang kapag ikaw ay nanahimik. At dahil hindi nanahimik ang sambayan ng Pilipino at ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, then magkakaroon ng katahimikan at hindi na mauulit yung mauulit. Maulit man, at least nabigyan sila ng warning bago pa man sila parusahan ng langit, right? So that's one of the lesson that we get from the peaceful rally ng ating kapatiran sa Iglesia ni Cristo. What you allow will continue. And if you don't say anything when a person is doing not good or doing not right, and you don't say anything about it, doon nagkakaroon ng problema. Magtatagumpay ang kasamaan kung hindi ka iimik. Yun. Magtatagumpay ang kasamaan kung hindi ka iimik. And what happened is, the Church of Christ didn't allow this situation to continue, so they start to say something. They voice out what they feel, kung ano yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Vinoice out nila kung ano yung sa loobin ng bawat mamamayang Pilipino at ng mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. So, kapag you put an end or an stop to a situation, malamang na hindi na maulit yun kasi hindi mo na pinayagan na maulit eh. So, yan ang nakuha nating senaryong aral at lesson sa nangyari sa rally, peaceful rally ng ating kapatiran sa Iglesia ni Cristo. At na-segue ko talaga yon sa nangyari sa akin sa amin sa car accident. Kasi we were there in the road, and kahit gaano ka pa kahusay mag-drive, and kahit na naka-steady ka lang, di ka gumagalaw kasi stop, you're following the traffic lights. It's like you're following the law, but still meron pa rin talagang mga tao na susubukan yung pasensya mo at may gagawang hindi maganda sa'yo kahit naka-steady ka lang. So, ganyan ang nangyari sa amin. And in real life, if you allow people to do whatever the heck they want, even if you are really good, you're a good person, you're a law-abiding citizen, pero may mga tao na hindi iniisip yung kanilang mga ginagawa at patuloy na sinusubukan kung hanggang saan ang pasensya mo, ay darating ang panahon na lalabang ka na rin talaga. At kapag lumaban ka, yan ay pagsisisihan nila kasi akala nila tahimik ka lang at kaya kang ibuli-buli, kaya kang tapak-tapakan, kaya kang maliitin. Hindi nila alam, yung tao pala na mabait, na nagtitiis sa lahat ng pang-alipusta, ay lalaban din kapag kailangan na talagang lumaban. At yan ang nangyari sa sitwasyon
ni VP Sara nung siya ay inaalipusta na ng mga tuwadkom at ng mga taong naaalipusta sa pamilya nila at sa kanya mismo bilang Vice President of the Philippines. Yeah. So ito lang masasabi ko, maikli lang ang buhay. Kaya wag nyong papayagan na ang mga tao ay ganun-ganunin na lang gagawin sa inyo. Kailangan nyong magsalita. You have to speak up what you feel. If you see something that is good, if you see something na hindi tama at illegal, at if you see something people are doing bad because of money, hindi ka mananahimik lang. Kasi pag mananahimik ka lang, magpapatuloy at magpapatuloy lang din yan. Kaya, tama yung lesson na nakuha natin sa peaceful rally na meron tayong kanya-kanyang boses para ipaglaban kung ano yung nararapat at dapat. At kapag nakita mo na yung nararapat na yun at nakita mo na dapat mong ipaglaban yun, huwag tayong mag-aatubiling lumaban. Dahil sa bandang dulo, anything will put to an end if we say something about it, if we fight for our rights. Okay? And gusto ko palang magpasalamat sa ating mga subscribers. And please also follow my Facebook account, RJYC Vlog. And I have another account, RJYC Vlog Canada. So yeah. Anyways, thank you sa mga bago nating subscribers at sa ating mga kaibigan at mga followers na nagsusupport sa atin. Alam ko kukunti pa lang tayo pero dadami rin tayo, tiwala lang. Siguro mga in 5 years. By the time I'm already old. Anyways, thank you guys for listening. I hope kahit pa paano nakakapag-iwan ako ng mga pagpapayo sa inyo. And pasensya na kayo. Minsan is absent ako kasi may mga ganap din sa buhay at inaasikaso. Anyways, God bless you guys. Please like, subscribe, comment, and share. Again, this is RJYC Vlog. God bless. Ingat po. Bye-bye.